matagal ko nang sinasabi na si Ramil Madriaga ang magiging star witness for the defense kapag nag-testify siya for the prosecution. If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral kasi kakatayin yan sa cross-examination ng defense team. Lalabas lahat ng kasinungalingan niya. Meron pong nag-request. Etong taong ni-request nila ay napapuzzle sila. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pangalan ni Ramil Lagunoy Madriaga? Ito ay masyadong expose ngayon at pinag-uusapan at ang dami nating mga kababayan na nag-request. Maaari niyo po bang itarot si Ramil Madriaga? Siya ay pinanganak noong June 16, 1964 in Quezon City, Philippines. Ayan. Again and again, ito po ay for entertainment use only. Kung may pangit, itapon. Kung may maganda, mas magandang pagyabungin at palaguin. Kung ano man po ang nakikita ng tarot, ito ay aking babasahin at ibibigay ang interpretasyon. And dahil dyan, ako po ay tagabasa lang ng tarot. ng ating tarot, ayan. Ano nga ba ang katotohanan sa isang pangalang Ramil Madriaga? Ano ang nakikita ng ating tarot? Ayan. Ramil Madriaga. I-reshuffle po natin kung saan pinaikot-ikot natin yan. At ako po ay kukuha. Tarot, ipakita mo kung anong nakikita mo sa pangalang Ramil Madriaga. Oops. According po dito sa tarot, siya ay isang tao na nagpupumilit gumawa ng isang senaryo o eksena. Again po, ako ay taga-tarot lamang. Ayan. Kung makikita nyo, siya ay nakabaliktad. Marami siyang pinagdaanan. Ang buhay niya ay naging magulo, masalimuot. Subalit, yung pinagdaanan niya yon ang ikinabuhay niya sa kanyang sarili, kung ano man po ito. May mga blood stain sa kanyang kamay. So, pero humahawak po ng gold na kapa. Ibig sabihin, kung ano man ang kanyang nagawa noon ay hindi natin pwedeng husgahan dahil ito'y nagawa niya para siya'y magkaroon ng magandang buhay or mabuhay. Ayan po. Yan po ang ibig sabihin niyan. Baliktad. Ibig sabihin ng baliktad, isang tao na nangarap ng buhay at itawid ang kanyang buhay sa anumang paraan. Sama man ito or mabuti. Ito ang sabi po ng tarot. Again and again, interpreter ako. Napakamasalimuot at napakarami na pamamaraan ang ginawa niya noong kabataan pa niya hanggang sa siya ay nagkaedad. At itong pamamaraan nito ay masasabing nakadikit sa mga kilala. Maaaring ito yung mga opisyal or kilala at nagturo sa kanya na ngayon ay kanyang kalungkutan. So, ibig sabihin po nito, napakalinaw na ang tarot natin ay nakikita ang kanyang pagkatao, ang kanyang kabataan, ang kanyang buhay bilang isang masalimuot na nilalang. At napakarami niyang pinagdaanan sa buhay na maaaring hindi kayang tumbasan lang ng isang nakaraan, basta nakaraan. At dahil dito, siya ay isang aninong madilim. Ibig sabihin, may mga ginawa siya, may mga, maaaring ito yung masyadong beyond the expectation, parang mala pelikula na buhay na para mabuhay siya, kinakailangan din niyang gawain kung anong iniuutos sa kanya. Ito po'y ayon sa tarot lang, ha? Tarot lang po ito, binabasa ko lang po ang interpreter. Interpreter lang po ako ng tarot. Paulit-ulit na sinabi niya.
nagkaroon din naman siya ng maayos na pamumuhay kung kailan nagkaedad na siya. Ginawa niya ang lahat at nahawakan din naman niya ang malalaking halaga at salapi na sinasabi nga na naging dahilan kung paano siya nasusurvive sa kanyang buhay. Oops. Pero, itong ngayon na mga pinagsasasabi niya, ayan na, nagalit ng tarot. Pero ngayon, yung mga pinagsasasabi niya po tungkol sa isang pamilya, kung saan dito siya ngayon nadidiin, kung ano ang katotohanan sa mga sinasabi niya. Ang sabi po ng tarot po nagsabi, ito ay huwag paniwalaan at ito po ay dapat pag-aralan. Ibig sabihin po, ang taong nagsasalita ngayon ay walang kredibilidad. Again and again, tarot lang po ito. Nakaayon po dito, nakabaliktad ang isang lalaki kung saan humahanap siya ng mga parang panlaban. Kaso ang panlaban po niya ay hindi espada, kung hindi mga punong kahoy, kung saan nagsasalasalabid ang mga dahon. So, dito po sa tarot na ito, masasabi natin na nakahawak siya sa napakamahinang katotohanan. Kahoy. Kung ito po ay naging espada, again, ipapaliwanag ko. Kung ito po ay naging espada, maaaring totoo pa ang kanyang mga sinasabi. Yun po yung sabi ng tarot, ha? Subalit, ang kanyang hinahawakan ay kahoy. Kung saan, kung mapapansin nyo po, ay may mga dahon-dahon. At yung dahon na yun ay salabid pa. Magkakahiwalay. Ang ibig sabihin, mahirap paniwalaan. At kung ako po siya, kung siya po'y nakikinig at sana'y marinig po niya ito. Ito ay tarot, pero naniniwala ako na ang tarot ay buhay. Ito ay maaaring maging guide niyo po. Natigilan ang anumang salasalabid na istorya upang sa huli, kaya nakabaliktad, ay hindi po kayo maipit. Sabihin lang po ang katotohanan ayon sa tugma. Wala kayong hawak na espada, ang ibig sabihin po noon, malubay. Kung espada yan, matatag, kasi metal, at talagang ilalaban. Pero ang hinawakan nyo po dito sa tarot ay ang kahoy, na kung saan ang kahoy ay tatlo. Ano po yung tatlong iyon na ayon dito? Ito ay malayo sa hinagap. Ang ibig sabihin nito, napansin nyo, nakahawak kayo, tapos malayo ang tingin, doon kayo nakatingin sa dagat, sa alon. Masyadong magulo ang alon. So, napakalayo po niya sa hinagap. Ibig sabihin, may mga sinasabi po na maaaring pagdating ng panahon ay pagsisihan ninyo at kayo rin po ang malunod dun sa alon na yon. Again and again, nagpapayo lang po ang tarot. Binabasa ko lang po ang interpretasyon ng tarot. Kung ano man po ang katotohanan natin, nito ay ipagpasa Diyos natin. Pero ayon sa tarot, yun po ang kanya nababasa. Oops! Naku po. Nakita nyo po ito? Inang bayan. Ayan na naman. Ito ang tunay na nangyayari. Ang inang bayan ay espada ngayon ang hinahawakan. Ang ibig sabihin, baka dumating ang time kayo po ay magkaroon ng malaking pananagutan sa batas ng inang bayan. Ito po kayo, nakabaliktad, kahoy ang inyong hinahawakan, samantalang ang batas, ang inang bayan ay bakal na espada. Kaya kung ano man po ang inyong sinasabi, kung ano man po ang inyong ilalahad, kung makakarating po ito sa inyo, ay pakaingatan sapagkat nakikita po rito ang isang malaking hustisya ng maggagawa ay ang batas ng inang bayan. Yan. Hindi naman po siguro lingit sa inyo na ang tinitira ninyo ay isang babaeng nakaupo. Kitang-kita po, isang babaeng nakaupo ang inyong binibigyan ng maraming, kwento, pabula. Kumbaga may iniistorya kayo, may kinukwento kayo, may ano bang tawag dito? May isinisiwalat kayo at yun po kitang-kita. At ang babaeng ito po ang pinupuntirya ninyo
na ilagay doon sa maraming kwento. Ayan po yun. Signifies ng mabulang, mga bato na makukulay. Ito po ay kwento. Ito po ay usapin na makulay. At ang babae ay gusto ninyong palibutan. Subalit nakita niyo po ba na ang makukulay na kwento niyo po ay tinatapakan ng babae? Pinapaliwanag ko po again and again, interpreter lang po ako. At hawak po niya ang matibay at solidong pambato sa lahat ng inyong istorya. Kung ako po sa inyo, sana naririnig niyo po ito. Pakaisipin niyo pong mabuti ang lahat ng inyong isisiwalat dahil isang solidong bakal na mapanganib ang hawak ng babaeng ito na magpapalaya sa kanyang reputasyon. Ibig sabihin, may malakas siya na katotohanan na pwedeng lahat ng inyong ibato ay kanyang masagot. At darating ang panahon, etong babaeng ito ay magiging maganda ang kalagayan. Naku po, ayan na po ang sinasabi ko sa inyo ha. Pag-isipan nyo pong mabuti. Kung itutuloy ninyo ang anumang salita na ibabato ninyo sa babaeng ito dahil ang kasunod po nun ay isang maligaya, masaya at makahulugang pagpapaupo. Ayan. Ng pamilya. Ibig sabihin, may magaganap na isang nakapangingilabot na pagtatanggol mula po sa universe. Ayan po, oh, rainbow sa universe. Ito na naman po tayo ha, interpreter lang po ako. Kung mapapansin nyo po, sinasabi ko ang katotohanan na nai-interpret ko. Na kung tutusin, kung ang mga tao ay nakikinig, itinutuwid po tayo ng tarot. Bakit pa kinakailangan gumawa ng kahit anong mga salita ang isang tao para pabagsakin ang isang babae? Ayan ang liwanag ko. Na kung darating ang panahon ay maliwanag pa sa sikat ng araw na siya ay maluluklok. Kaya kung ako po sa inyo, sir, ito po mabait ang tarot eh. Hanggat maaari po sa tama lang ang sabihin. At wag nang magdugtong at magparabula or makinig sa mga may dalawang aso na wow nagtuturo. Ayan po, may dalawang aso na nagtuturo kung ano ang dapat gawin. Pero hindi dapat po ito pakinggan. Sabi ng tarot ha, kasi po alimango, katang or alimango o hipon or whatsoever ito, Scorpio or crab mentality. Ihilahin kayo, pabagsak nitong mga nag-feed ng anumang impormasyon na hindi na pag-aaralan. At baka sa huli, sa akala nyo kayo ay manalo, ang mangyari, bumaliktad ang sitwasyon at maipit kayo. Ayon sa tarot, may kinakatakutan po kayo na isang sitwasyon, naiipit kayo. Pag-isipan nyo po bago magsalita. Ayan po. At tayon din po dito sa tarot, nagdadalawang isip kayo dahil nalilito na rin kayo sa sarili ninyong salita. Delikado po ito. May isang malaking mga tao. Ito po, malaking mga tao
na mag-iimbestiga sa lahat ng binibitawan ninyong salita. Pakaingatan niyo po ito. Itong malaking taong ito ay magsisiwalat ng katotohanan na maaaring naging kasama niyo po ito, biglang lilitaw. Kaya wag na lang pong magsalita kung hindi nyo kayang panindigan o ilabas ang katotohanan dahil itong taong magsisiwalat na ito ay dati nyong kasama. At hawak niya po ang katotohanan. At maging magulo, kayo pa po ang mabaliktad. At mabalik dahil nga po sa maling mga bibitawang salita. So mag-ingat po. Ayan. Hindi po masama ang mangarap sa buhay, pero yun nga, it's a lesson learned. Hindi lahat ng makapagbibigay sa atin ng material na bagay ay dapat nating sunggaban. Ito po ang sabi dito. Dahil dito, maaari tayong mapahamak. Kaya ayon po sa tarot, ang nangyayari po sa inyo, Sir Madriaga, is kinakailangan nyo lang pong isipin ano ang tama at mali. At kayo rin po ang magpapalaya sa inyong sarili upang makamtan nyo ang katotohanan na ang buhay, lahat ng ginagawa natin ay kinakailangang mapanindigan ninyo ang inyong sinasabi. Kung hindi po, isang malaking kawalan sa inyong reputasyon, isang malaking pool, ibig sabihin isang malaking kabaliwan ang mangyayari sa buhay ninyo at maaari pong mabaliktad sa huli ang senaryo. Kayo po ang maiipit. Pakaingatan po. Again and again, dito sa mundong ibabaw, kailangan lang po nating magsiwalat ng katotohanan. At ang tanong ng taong bayan, totoo ba ang sinasabi ninyo? Ang sabi po, ang inyo pong sinasabi ay lilitisin at lalabas sa huli na hindi katanggap-tanggap sa universe. Universe na po ito ha. Ang bawat salita dahil ito'y patutunayan at pabubulaanan ng universe. Naku, malalim yun. Ibig sabihin nun ito, ang inyong salita versus sa inyong ibinabato ay yun din ang liliti sa inyo. And at the end, hindi po ito makakatulong sa inyo. Ang katotohanan, ayon sa tarot ha, hindi tugma at hindi angkop at hindi nararapat kayong magsalita dahil hindi tinatanggap ng universe o ng bayan ang lahat ng binibitawan ninyong salita dahil ito ay pagtataksil or pagtali sa taong inosente. Ayan po. Yun ho sabi ng tarot. Ayan o, itinatali nyo. Pinipilit yung itali ang isang inosente sa isang bintang na maaaring sa huli masisira din po ang inyong kredibilidad. Kaya pag-isipang mabuti. Ayon po sa tarot, sinagot na po iyan. Malalim pero sa taong nag-iisip, alam nyo kung ano ang nilaman ng tarot. Again and again po, sa lahat ng naguguluhan sa sitwasyon ng gobyerno natin, magdasal lang po tayo. Katotohanan lang po ng pagdarasal ang makapagpapalaya sa ating lahat. At tandaan po ninyo, God always sent miracle every day. Despite only earning 100,000 pesos or to 150,000 pesos from my services to PRRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRRD. I admit that during PRRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. These transfers were made through bank accounts that were opened under my name, which include but are not limited to the following: China Bank, Legazpi Village, Makati City; China Bank, Main Makati City; China Bank near the power station at Ayala, Makati City. However, I have never personally opened these accounts or appeared before the said banks to process any application in relation thereto. These were opened by people close to PRRD, who informed me that money will be transferred to these accounts
for intelligence operation, and for laundering. I was later instructed to sign an entire checkbook where the amounts and pays are left blank. I agreed to do this because at the time I had complete trust in PRD and his close associates. 26. On some occasions, PRD would call me to inform me that someone from the aforementioned bank would contact me to confirm a withdrawal or encashment. Of checks, there were also instances that where PRD would instruct me to personally visit the said banks to pick up the money and bring it to Malacanang or to the designated individuals. I distinctly remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. On another incident, I was informed by PRRD that the 2 land bank managers' check which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued